Gawa tayo ng Ilocos empanada, kaya ito po yung aking gagawin. Palabasin natin ang kulay ng ating annatto seed or yung atsuete, kasi wala akong atsuete powder. So ngayon, nilagyan ko na po siya ng mantika para yan po ang ilalagay natin sa ating dough mamaya. Magpapainit tayo dito ng tubig. Huwag nating masyadong pakuluan at ito po yung gagamitin natin na paglalagyan ng ating flour, yung rice flour natin. Ito yung tubig na ating pakuluhan. Lalagyan natin ng asin at kunting paminta. At lagyan na natin siya ng ating chicken powder para malasa ang ating dough mamaya. So, ayan na po ang ating tubig na nilagyan natin ng ating seasoning. Hintayin natin hanggang kumulo at pagkatapos ay ating pong turn off ang ating kalan at ito na po yung ating 3 cups na rice flour. Dahan-dahan nating ibuhos mamaya. Ayan, so dahan-dahan nating ibuhos yung ating rice flour. So, ayan na po. Hintayin natin mag-combine lahat ng ating mga ingredients at maging ano na po siya, maging dough na po siya. Ayan, start na natin magmasa kasi magdadry po. Pero mainit. Mainit pa. Mainit pa. Mapapaso yung kamay ko. Yan, hintayin natin konting mag-cool down. So, ayan na po yung ating dough, rice flour dough para sa ating Ilocos empanada. So, kasi nagba-viral ngayon yung Ilocos empanada, kaya sabi ko, itry ko nga rin gumawa. So, ito po yung ating rice dough. Iris natin ng half hour. Ngayon, dahil wala akong papaya, wala akong cabbage na nakikita ko na ginagamit nila, ay gagawa ko ng sarili kong version ng Ilocos empanada. So, ang gagamitin ko ngayon dahil ito ang mayroon ako, yung ating napa cabbage, yung tawag nila sa Pilipinas ay Bagyo cabbage. So, ito na lang yung gagamitin ko kasi parang cabbage naman ito, di ba? So, ito yung gagamitin ko na ilalagay natin sa Ilocos empanada. Ayan. So, gagayatin na natin. Nakikita ko kasi na napakaraming gumagawa nito, kaya sabi ko, itry ko nga rin. Kaya sabi ko nga na kung may gusto ay may paraan. Hindi ko alam kung madali lang ito, kung mahirap, pero itry natin. Kaya yan lang po ang ating slice ng ating gulay, mga ganyang mga maliliit lang na slice, para naman hindi masyadong makapal yung ating Ilocos empanada mamaya. So, dahil wala tayong Ilocos langgunisa, so gagawa tayo ng sarili nating version na langgunisa, Ilocos langgunisa. Ang ginawa ko ay dinamihan ko ng garlic at saka yung ground pork and ground beef. So, ito na lang ang ating gagawin na Ilocos langgunisa. Isa lang natin ang ating yung bawang na mayroon ng ibang karne. Giniling natin sa food processor para mas mas mapino. Naamoy ko na yung bawang kasi ang dami kong nilagay na bawang. Ang sukang Ilocos na lang ang mayroon ako. Ayan, konti lang. Ang bango. Amoy Ilocos langgunisa na. Ayan, tikman na natin yung ating Ilocos langgunisa version ko.
At ito na yung mga ingredients natin. Nagdagdag ako ng ibang klaseng gulay dyan para mas masarap. At ito yung ating Ilocos langgunisa at itlog. Ayan na po yung dough. Okay, so start na tayo. Start na tayo gumawa ng ating wrapper ng ating empanada. So, ganyan po ang ating gagawin. Takpan natin ng plastic para hindi po dumikit yung dough sa ating roller pin. Ayan. So, ganyan lang po mga kaibigan. At ayan, maglalagay na po tayo ng ating mga ricado. At dahan-dahan lang kasi talagang very fragile ang ating wrapper. Ganito pala, kala ko madali lang. Pero talagang napaka-challenging talagang maggawa ng ganitong empanada. Gumagawa ako ng ibang empanada, pero ito ay ibang klaseng empanada. Hirap. Kaya kung gusto mong matikman ang Ilocos empanada ay magtiyaga kang gumawa ng ganitong klaseng empanada. Ayan, ready na nating iprito ang ating Ilocos empanada. At ito na ang finished products natin sa ating Ilocos empanada na nagba-viral sa social media na napakahirap palang gawin. Hindi ko na naipakita kung paano ko prinito, pero ito na yung finished products natin kasi biglang dumating ang aking asawa na nagugutom na. Thank you for watching. Bye!